Hello po at isa pong mapagpalang pagbati dito sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at higit lalo na mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan. At hindi ko po alam kung saang kategorya ko ilalagay ito, kung ito bang video ito ay breaking news ba or laughing news, kasi hindi ko po alam kung saan ilalagay na kategorya. At bahala na po kayo pagkatapos nyo pong mapanood ang video ito, ay kayo na po ang bahala maglagay kung saang kategorya malilinya itong ating topic nito. Bagamat mayroon naman talagang breaking news, ay ito pong una ay hindi ko po alam kung breaking news o laughing news. Kasi nga po, kaninang madaling araw, habang ako ay kasalukuyang masarap ang tulog, ay nag-ring yung aking telepono. Nung aking sagutin, ayun pala ay katulong ni Butod. Yun pong mayordoma ni Butod ang tumawag sa akin. At ang sinasabi, Kuya John, sabi may babalita ako sa iyo. Sabi ko, ano yun? Sabi ko ganyan, katutulog ko pa lang naman, inistorbo mo na ako. Ay nako, sabi ko, oras na marinig mo itong ibabalita ako sa iyo, sigurado mawawala yung antok mo. Kaya ko ano yun? Sabi ko ganyan. Ay kasi nga raw, ay ito raw si Butod ay galing kwarto. Ay paglabas daw niya ng kwarto, mayroong suot-suot na life jacket. Yung life jacket, yung salbabida. Mayroong suot-suot na kwan. Di nagtaka raw sila bakit wala naman daw dagat. Bakit nagsuot daw ng life jacket or salbabida? So, hinayaan daw nila at pinabayaan lang daw nila at ito na. Wala raw sinabi kundi ang sinasabi, naku, init na init ako. Gusto kong gusto kong maligo sa dagat, gusto kong mag-dive at gusto kong magbabad sa dagat. Sabi, dahil init na init ako. Sabi ko, bakit nga ba init na init siya? Sabi ko ganyan. Ay kasi Kuya John, magdamag yan sila nag-iinuman dito. Wala pang tulog yan Wala pang tulog yan. Actually, akala ko nga tulog na. Yung pala, paglabas, nakasuot na ng salbabida. Sabi ganyan. So ito na raw ang nakahindik-hindik na pangyayari. Hinayaan lang daw nila. Ay, umakyat daw sa dining table. Imagine mo talagang kung ito may saltik na talaga. At magdamag daw inuman Ano pang expectin natin yung magdamag na inuman? Di nawala na sa wisyo. Di ba? So umakyat daw sa dining table. So nagtaka raw yung mga katulong. Ang sabi raw ay Madam, sabi ganyan, baka po mahulog kayo dyan sa dining table, sabi ganyan. Bumaba po kayo, sabi ganyan, baka mahulog kayo kasi pakiramdam ng mga katulong, lasing na itong si Butod. Hindi, kasi gusto kong lumangoy, sabi ganyan. Ay nagtitingin nun daw nga itong mga katulong at hindi raw nila maintindihan at gusto raw niyang lumangoy sa dagat. Wala naman dagat doon, kundi sa loob ng bahay daw yun. Loob ng tinitirhan nila dyan sa malaking bahay dyan. So, hinayaan daw nila. Ay, ito na. Pumuesto na raw doon sa gilid ng dining table at walang kaabog-abog daw. Nag-dive. Nag-dive daw si Butod. Pag-dive daw niya, ay dilaga po kaya una nasubsob yung mukha niya, napitpit tuloy yung ilong niya. Ay ang liit-liit na nga ng ilong, napitpit pa, nawala na tuloy yung ilong. Akala daw niya talaga ay dagat. Kaya nag-dive daw. Kaya yun, nagpanik daw yung mga katulong at sinugod daw sa hospital. At medyo nagkaroon lang daw ng fracture ng kaunti yung ilong kasi ba naman magda-dive ba naman doon sa walang dagat. Mapapracture nga yung ilong mo kung yan ang ilong mo sumubsob sa simento. So anong kanto nun? Dahil
sa kalasingan. Ayan. Yan po ang hindi ko malaman dyan kung saan nyo ilalagay na kategorya, kung breaking news ba or laughing news. Pero ito na po yung breaking news natin. At wala na pong paligoy-ligoy ito, wala na pong intro-intro ito. Kung inyo pong nakita, yung mayroon pong iwinawagayway, si Maharlika, na yung pinamimigay nito nga sina Romualdez dyan sa parting Mindanao. Davao ba yan? So, kung saan dyan parte sa Mindanao, sa Davao man yan, o saan man. Ang nakalagay, Romualdez Rice. Hindi ko na po kailangan ipakita pa rito. Sabi ko nga po, gagawa pa tayo ng tatagal pa itong daldalan natin dito. Panoorin nyo lang po yung kay Maharlika na video at pinakita po niya na ang nakasulat doon sa plastic ay Romualdez Rice. Kaya sabi ko po, tangina. Biglang nadagdagan yung mga pangalan ng mga natin dito. Bigas natin. Mayroon na nga Milagrosa, may Sinanduming, at kung ano-ano pa, mga sipor, mga ganyan, wag-wag. Ngayon, nadagdagan na ng isang pangalan ang bigas ngayon, Romualdez Rice na. Ang kapal mo, bangag. Grabe ang kakapalan nitong Romualdez. Bakit? Pira mo ba yung pinamimigay mo na ganyan? Ay, mga tig 1 kilo lang daw yata yun, yung bigas na yun. Imaginin mo. Sobrang napakakapalang mukha mo. Hayop ka. Hindi ko maintindihan naman dito sa mga congressman na ito. Bakit kaya hinahayaan nyo na lang na ganyan pinaggagawa nitong inyong speaker na yan? Ang dami namang matatalino dyan na mga kongresista. Ay bakit hinahayaan yung ganyan yan? Talagang walang pakundangan kung magwaldas ng pira ito. Wala pong problema. Yung mamigay kayo ng bigas dito sa ating mga kababayan, lalo na po kung doon sa mga walang masaing, wala pong problema. Ang problema po doon ay bakit kailangan mong lagyan ng Romualdez Rice? Ay hindi naman sa yung pira yan. Talagang grabe. Napakalayo pa ng eleksyon. Ayan na, nagpapapugi na hindi naman pugi. Katunayan ang mukha nito, hindi malaman kung anong mukha nito. Mga pwedeng hindi naman na mukhang tao, hindi naman mukhang hayop. So hindi mo malaman kung ano yung tsura nito. Tapos magpapapugi ng ganon. Kahit kailan hindi ka na magiging pugi. Maniwala ka sa akin. Dahil kayo na mga kawatan, kailanman ay ang tingin namin sa inyo kawatan pa rin. Hindi na mababago yon. At kung ano ba ang pagiging kawatan, ang pagiging kawatan ay kakambal ng kademonyuhan. Yan. At yan ang ginagawa mo, Romualdez. Ang kapal ng pagmumukha mo. Yan ang breaking news natin. Pero mayroon pang isa na pinaka-breaking news. Ano yung sinasabi ko? Dati, yung gira-gira na yan. Ayan po. Nakatutok na po ang missile ng China dito sa atin at maging tayo may nakatutok na rin sa China. Ito po, ang balitang ito ay narinig ko lang at napanood ko kanina doon sa isang vlogger na ipinakita po dyan sa Clark Air Base. Dyan sa Clark, Pampanga, na nandyan na po lahat yung mga sari-saring mga tao. Amerikano nandyan na, India nandyan na, Japan nandyan na, at mayroon pang ibang mga bansa na naglagay na rin ng kanilang mga equipment na panggira. So, ano yung sinasabi ko? Matutuloy at matutuloy ito dahil nga wala sa katinuan itong namamahala sa atin. Hindi niya alam kung paano makipaglaro dito sa mga bansang ito.
Kaya ito ang magiging resulta. Nakatutok na po sa atin ang missile ng China. Ibig sabihin, pipindutin na lang po yan. Ganon din naman po tayo. Mayroon na rin po nakatutok sa China. So, ibig sabihin, gira na ito. Ang tanong, hanggang kailan tayo pagtatanggol nitong Amerikano? Ay samantalang itong mga Amerikano ito, yan ang hanap buhay ng mga animal din na ito. Gira ang hanap buhay nitong mga ito kasi kung walang gira, wala silang source of income. Ang source of income ng itong mga animal na ito, yung magbenta ng mga armas itong mga ito. Gaya sa Ukraine. Sila ngayon ang nag-supply ng sinasabi nung una na hindi namin kayo iiwanan. Ipaglalaban namin kayo. Pero ano nga nangyari ngayon? Iniwanan na ang Ukraine. Matapos nilang masupply ng armas at ayan, nabaon na sa utang yung Ukraine ngayon. Dahil diyan, ganito rin po ang mangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Ayan po yan. Kaya gira po ang source of income nitong mga animal na mga ito, puwago ng mga puti na ito. Yan na, nandiyan na po yan. Alamin niyo po yan, nandiyan naman po yan sa mga vlogger. Nandiyan po. Kasi sabi ko nga po, nakakapagod na mag-play pa ako dito. Bakit? Kilala ko naman ang sarili ko na kung ano lang yung totoo, yun lang po ang ibabalita natin dito. At yun naman po ay na-broadcast ng isang vlogger dyan. At hindi ko na po kailangan iparinig pa sa inyo. Nagtutok na po, nakatutok na. Nagsimula lamang po yan dyan sa pagpapalakol na itong China ng hinlalaki ng daliri nitong isang Navy. Ayan. So ayan, at talagang nagtututok ka na. Nandiyan na po lahat ng mga equipment sa Clark Air Base. Gusto ko nga po sanang kundi na yan. Gusto ko nga po sumibat dyan at alamin talaga yung totoo. Kaya lang sabi ko kung yun lang ang alamin ko, ay ano naman ang magagawa ko, sabi ko ganyan kung nandyan na. Kung talagang nandyan na yun nakatutok na yung mga armas. So nakatutok na China, nakatutok na rin Pilipinas sa China. So ano pa? Di counting ko na lang yan. Pindutan na. Bang na. Or usok-usok na. Anong mangyayari sa usok-usok? Didbol kayong lahat. Sinabi ko naman sa inyo, subscriber ko lang ang maliligtas. Lalo na kung susundin nila yung itinuro kong kalamansi at saka sili. Bakit ko ba paulit-ulit ito na sinasabi, yung kalamansi at saka sili? Kasi nga po, alam ko na yan ang pwedeng pangontra doon sa virus na papasok sa inyong katawan. At bakit ko nga ba pinagtatagan po ulit-ulit sinasabi ito? Kasi nga po, mahal ko po itong mga subscribers ko. Ang problema lang po itong mga ibang subscribers ko, hindi nila ako mahal. Okay lang po yun. Basta ang sa akin, nagawa ko yung obligasyon ko bilang isang tao, nagawa ko na, wala na po akong pananagutan. Which is, paulit-ulit ko rin pong sinabi yan, noong panahon ng pandemic, ginawa ko rin po yung aking obligasyon ko bilang isang tao na magturo kung ano ang pwedeng pangontra sa COVID na yan, nagawa ko naman po. At awa ng Diyos, yung mga sumunod doon sa mga itinuro ko, wala pong nadisgrasya. Maliban dito sa mga kapitbahay ko na hindi sumunod doon sa mga itinuro ko, yun po ang nasaid po sila buong pamilya. So ito na po yung pangalawang pagkakataon. At kaya ko lang po pinagtsatsagaan na lagi ko nga nire-remind sa inyo na yan pong wala na pong iba na makakapag harang or makakapag sangga dyan sa virus na yan, kundi ang sili at kalamansi. Kung inyo pong natatandaan itong pong mayroon pong isang pamilya ng nalimutan ko na lang po
mayroon pong isang pamilya ng doktor diyan sa Pampanga. Sa Pampanga po yan ha. Nag-viral po yan dati na ipinagpipilitan na nila na yung formulation nila ang pwedeng pangbakuna. Hindi inintindi yun ng gobyerno. Ang inintindi yung supply ng kung saan bansa. Pero ako, base doon sa sinasabi ng doktor noon na napapakinggan ko at mayroon siyang ibinigay na formulation, 100% po naniniwala po ako doon dahil tama po yung sinasabi. Nung nalimutan ko lang po, yung doktor po yan dyan sa Pampanga. At mayroon din po silang hospital yata. At buong pamilya po yun, mga doktor. Totoo po yun. So, ibig sabihin kasi, kung itong virus na pakakawalan ng China, gawa ng tao, ang makakasangga at makakagawa lang din po para hindi kayo tabla ng virus na yan, tao lang din po. So, ang ibig ko pong sabihin, doon po sa may mga experience or may marunong mag-formulate, ayun po ay gawa lang din po ng tao. So, ang ibig sabihin, gawa din po ng tao ang pwedeng gumamot at magprotekta diyan sa kahit na anong virus. Ganun lamang po kasimple. Ngayon, hindi ba't ginawang business yung kaya COVID na yan? Sino ang higit na nakinabang sa COVID na yan? Amerika. Hindi ba't siniraan nga nila yung Sinovac na gawa ng China? Which is, yung Sinovac na yan, epektibo yan. Sila nga ang gumawa ng Sila nga ang gumawa ng virus na yan. Di alam nila yung pwedeng panggamot niyan. Ito naman pong sabihin ko sa inyo, ito yung napaka-simpleng explanation. Dito po sa amin sa Mindoro, mayroong tagalason at mayroong tagagamot. Ano po ang ibig ko sabihin? Hanggang ngayon po nag-i-exist yan at marami pong nakakaalam yan na mga katutubo ritong mangyan. At talaga hanggang ngayon, yung lason na ginagawa ng mga katutubo na ito, maging hindi katutubo, maging Kristiyano, maraming nakakaalam yan yung may tagalason at may tagagamot. See? Maniwala kayo sa akin. Dalhin mo sa doktor yung nilason na yan, hindi madidetect ng doktor kung ano ang cause ng karamdaman mo. Kasi nga po nakadikit yan sa bituka mo. Doon magdidevelop yan. Once na nainom mo yan, na nilagyan ng lason. Tatapatin ko na po kayo, yung lason po para sa madaling salita, kilkig. Kilkig po ang tawag. Kilkig. Yun. Halimbawa, ilagay ko rito sa dulo ng kalingkingan ko yung lason, yung kilkig. Tapos, nag-abot ako sa iyo ng tubig or juice, halimbawa, or either beer, or ano pa mang inumin. Tapos, habang pag-abot ko sa iyo ng ganyan, isinawsaw ko na itong kalingkingan ko na nandoon yung kilkig or lason. Yari ka na. Malalasong ka na. Ngayon, pupuntahan ng doktor, hindi magagamot ng doktor. Ang gagamot lang din yan, mayroon din pong taong tagagamot. Ikan lang din po yan. Magkasabot po yan, dalawang yan. Ngayon nyo lang po narinig sa akin yan. Kaya nga po, napakadaling, yun po yung madalas ko sinasabi rito, napakadaling gumawa ng lason. Napakadaling mamerwisyo ng tao kung gugustuhin ko. Yung sinasabi ko nga, isasaboy ko or bibigyan ko ng sobre itong mga kawatan na ito, na kapag ka na binuklat nila yung sobre at mayroon lang silang naamoy or nalanghap doon sa sobre na yun, yun na po yun. Bingo na po sila. Kaya yun po sinasabi ko rito na sa buwisit ko, kaya gusto ko nang tumakbo bilang isang congressman or senador para sa ganun magkaroon ako ng access dyan sa
o mga opisina nila. At ang sinasabi ko rito, pagkatapos ng 1 hanggang 2 buwan lang akong manunungkulan sa kahit na anong posisyon, pwede na akong umalis. Kasi at that time, sa 2 buwan na yon, nabigyan ko na lahat ng sobra yung mga animal na yun. Kaya antay kayo, humanda kayo, mga kawatan kayo. Lalo na yung mga nagkiklim ng bigas ninyo at pira ng bayan ang nilulustay ninyo mga animal kayo. Lalasunin ko kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. Magtanong kayo doon sa amin sa Mindoro. Kung hindi totoo itong sinasabi ko. Matandang ko na po ito, matandang kaugalian na po ito. Para lang po sa mga may nakakaalam po yan. Lalo na po yung mga Romblumanon, alam po nila yung kilkig. Kilkig, yan. Yan po ay kakaibang lason po yan. So, ngayon po ang marami pong klaseng lason. Hindi po kayo maniniwala, mayroon pong puno ng kahoy dito sa amin, ginagawang kamandag. At yun po yung mga kaugalian ng mga unang mga tao rito. Ito pong tatagain nila yung kahoy, yung balat ng kahoy. Kuka na po, tutulo na po yung dagta. Yun ang sasahurin at lulutuin po yun. At lahat po ng yung nilalagay nila sa pana or either sa sibat, tirador na Indian pana, ibababad lang po nila yung dulo ng sibat. At kapag kayo ay tumama doon sa hayop na kanilang tatargetin, paralisado po agad. At kasi kamandag nga po yun. Mas matindi pa yan sa kamandag ng kobra. Anyway, kaya yun po yung sinasabi ko na hindi ko kailangan ang pasukin ang politika. Pero, sa kagustuhan ko lang na malason lahat, itong mga kawatan na ito, papasukin ko yan. Kaya siguro, ay sa mga darating na araw, either congressman o sa Senado, ako tatakbo. At ang kuwan ko lang naman po yung magkaroon ako ng access dyan eh. Yung pwede lang po magpabalik-balik dyan eh. Yung makapagbigay, makapag-distribute ng mga sobre para lang malason na itong mga animal na ito. Para hindi na makapag-build up pa ng kanilang mga lahi, itong mga aswang ng mga politikong itong mga kawatan na ito. Bullshit kayo. Sa totoo lang, kayo ang pahirap sa bayan. Kayo ang talagang totoong piste sa bayan. Kaya dapat lasunin na kayong lahat. Hayop kayo. Anyway, ngayon, hindi naman nila mapapatunayan kung sino ang gumawa niyan. O malay ba nila? Kung sino yung nagpadala ng sobre sa kanila. Alam ba nila ako? Hindi. At saka kanyan, hindi na didiktik ng doktor yan kung ano ikinamatay niyan. Dito magpustahan tayo. Yung gusto makipagpustahan, isa pa ito sa challenge ko, gusto makipagpustahan. Sige. Pag hindi kayo tinablan ng lason, sa loob ng 24 oras na nilagyan ko yung inumin ninyo ng lason, or paamuyin kayo, ibig sabihin, sinungaling ako. Pero pagka tinablan kayo, isa pang challenge ko ito sa inyo. Na iposta nyo na lahat ng kayamanan nyo at tatakatan ko. Ganun lang kasimple. Sige daw. Sige, sino ang gustong tumanggap ng challenge ko ito? Basta ang kung dito, postahan tayo. Kayo ang maglalatag ng kung magkano ang inyong pupusta. Dodoblihin ko or titriplihin ko. Gusto ko lang kasi talaga rito, gigil na ako. Gusto ko na makapagbawas ng mga kawatan ng mga politiko na yan. Yan lang ang purpose ko. Dahil hanggat hindi mo na papatay or hindi mo na lalason itong mga kawatan ito,
dadami pa ang lahi nitong mga animal na ito. Dadami pa yan. Dadami pa yung mga demonyo rito sa Pilipinas. Oh. Lahat yan. Sige daw, yung gustong kuhan. Ako, sabi kong ganyan, kahit na anong challenge, sige. Magsabi lang kayo. Or kahit na magkano ang pustahan natin. Oh. Doon sa sinasabi kong kamandag na yon na dagta lang ng kahoy, sige. Magpustahan din tayo. Ikudlit ko lang ng kaunti dyan na sa kaninyo. Sa balat ninyo, oras lang na dumugo. 30 minutes lang. Simenteryo ka. Sige daw. Dagta lang ng kahoy yan. Yun yung mga natural na mga nalalaman ko rito. Kaya sabi ko nga sa inyo, dito, pag hindi ko gusto ang pagmumukha mong politiko na pupunta ka ngayon dito, ngayong 2025 at 2028, kung ikaw ay kawatan, huwag ka na lang pumunta rito. Sigurado ako, malalasong ka. Maniwala ka sa akin. Or kung gusto naman namin iparamdam ang ganti, ay papanain ka namin dito. Or either, igagrinder ko yung ulo mo. At gawin kong, ano to? Gawin kong, ano yun? Yung Argentina. Niwala kayo sa akin. Bullshit kayo eh. Sa totoo lang. Kayo talagang totoong pumapatay sa mga kababayan natin. Kasi sa kawalang hayaan niyo. Kagaya niyan, ginagawa nitong Romualdez na ito. Imaginin mo, ang kapal ng pagmumukha, nalagyan mo ng Romualdez rice. Putang ina naman. O, ayan na. Kita niyo na ang kadimunyuhan itong mga niyo. Ito yung dapat na akuan. Ito yung sinasabi ko na dapat nilalason itong mga ito. Tang ina mga ito. O ngayon, bantayan natin. Pag nagkagira, bantayan, huwag na natin palulusutin itong mga ito. Ay sabi ko nga rito sa mga tao ko, i-ready yung mga ano yan, i-ready yung mga truck yan dito. Dahil oras na talagang hindi na maiwasan yan. Iparada na natin dyan sa runway. Yung mga truck na yan para wala na makalarga na mga animal na mga kawatan na ito. Lalarga lang ito eh. Isa pa yung hayop na itong JB Ejercito na ito na nagmamatapang. Ay putang ina nyo. Sinasabi ko rito sa inyo, matapang na mga kawatan, paano nyo nga tanggapin nyo itong hamon ko? Kahit anong klase laban, suntukan? O di kahit pa talian ko itong, kahit na kanang kamay ko, talian ko doon sa likod ko, ito lang kaliwa ang gagamitin ko kung suntukan ang gusto nyo. Basta mga kawatan, ang ibibigay ko lang sa inyong oras, 10 segundo lang, tataob kayo sa akin. Tangina nyo. Parang gago ito mga ito. Sige daw. Gusto niyo ng patayan? Gustong-gusto ko yung mga patayan na sa mga kalaban ko mga kawatan. Gustong-gusto ko yan. Ha? Bullshit kayo. Kahit ano. Suntukan, saksakan, tagaan, barilan, o kahit na wala akong baril. Tanginan niya. Gusto niyo ito ipakita ko sa inyo? Ha? Kung gaano katalas ito? Ha? Kahit pa ibaon ko yan dito sa puso ko eh. Tanginan nyo. Para mapatunayan nyo, ito. Ay, babaon ko sa puso ko. Saan ba puso ko? Saan ba? Kaliwa. Ito kaliwa.
Kaliwa ba? Kaliwa ba puso? Saan ba yung kaliwa? Kanan to eh. Ay, yung kanan kasi nandito. Para makita lang ninyo. Yan ah. Ha? Babaon ko rin sa puso ko. O yan o. Ha? Para mapatunayan nyo, putangan ninyo. Ha? Sasabihin nyo na, piki na naman. Hindi na naman totoo. Sige. Ito ang puso ko. Nakabaon. Ano na? Gusto ba makipag-saksakan sa akin? Babaon lang yan. Pero hindi tatagos yan. Kahit mabala ng baril yan. Tingnan nyo naman yan. Paano ba? Para makita nyo. Yan. You know? Paano ba? Yan. Babaonin natin nakabaon. Say! Ano na, nakabaon na. Yun lang, gaganin. Kaya sabi ko, ang talas niyan. Talas niyan. Kaya, kita nyo na. Pero pag ako ang gumanya sa inyo, sa ulo ninyo, durog-durog ulo nyo. Kaya sabi ko sa inyo, kahit saksakan pa ang labanan natin, ay, parang masakit yata. Hindi, kung lang pala yun. Kasi bumaon nga naman. Siyempre, konti sakit lang, pero hindi dudugo yan. Ngayon, kahit pa kung saksakan ang gusto ninyo, kahit kayo lang ang may dalang panaksak. Ako, wala akong hawakan. Isaksak nyo na sa akin ang isaksak kahit sa parte ng katawan ko. Pag hindi ako namatay, ay bumilang ka ng 10 segundo, ikaw ang mamatay. Magpapasaksak ako. Magpapabaril ako. Wala akong baril na gagamitin. Kayo lang ang may baril. Saan may baril ako? Baka bawal eh. Mahirap na. Dito tayo sa public eh. Kayo lang may baril. Magpapabaril ako. Pag hindi tumalab yung bala ninyo sa akin, kahit pa bolo yan, tagain nyo na ako ng tagain. Sige lang. Walang problema. Pero pagkatapos na hindi nyo ako tablan ng mga panaksak at mga baril ninyo na yan, kukunin ko yung panaksak ninyo, ako naman ang sasaksak sa inyo. Not unless, kung may pustahan tayo, magiging malibre lang kayo kung may pusta kayo. Hindi ako gaganti. Kita niyo ba? Kaya nakaganyan naman yun. Ito yung puso ito. Kasi, ito kanan eh. Ito sa talas ito. Kahit na kun pa. Kahit wala akong kutsilyong gamit, wala akong kayo lang. Isaksak nyo na isaksak sa akin. Ibaon nyo na ibaon lahat ng kwan ninyo. Kaya yan ito dinidemonstrate ko na Yan. Nakabaon yan tingnan baon yan. Di ba? Manginig ka na. Dahil dito sa amin sa Mindoro, marami kayong matutuklasan dito. Pwede kaming pumatay dito sa pamamagitan ng hihip. Hihipan lang namin, pasusundan lang namin sa hangin yan, patay kayo. Pagka pinana kayo nitong mga katutubo dito na nakababad sa kamandag yung kanilang pana, patay kayo.
Oh. Pag ako naman ang nakalapit sa inyo at nahawakan ko yung inyong mga ulo at pagkaginanyan ko, durog-durog yung ulo ninyo, pwede niyang gagawing Argentina yan. Kaya kayong mga kawatan, tanggapin nyo nga itong hamon ko. Lahat ng kayamanan nyo, kahit pagsamasamahin yung kayamanan nyo, tutumbasan ko yan. Tanggapin nyo lang ang hamon ko. Saksakin nyo na ako ng saksakin. Kahit anong klaseng palaksak yan. Ano pa ba yung mga kandan? Kutsilyo. Magkubuha nga. At kahit ano pa. Oh, kagaya nga nito, sinasabi ko. Napakatalas ito. Oh. Pwede ibabaon yan, tatagos lang yan doon sa kabila, hindi niya ako mapapatay. Ngayon, alam niyo na. So, kayong mga kawatan, winawarningan ko na kayo. Magmula ngayon, kung gusto niyong, pero pag ako sumaksak sa inyo, pagka niliigan ko kayo, sigurado ako, bubulwak ang dugo sa liig ninyo. Pero hindi ko na gagawin, basta may pustahan lang, hindi ako gaganti. Ako lang ang saksakin nyo ng saksakin, tagain nyo ng tagain, barilin nyo ng barilin, okay. Basta may pustahan. Kaya kayong mga kawatan, sinahamon ko kayong lahat. Ipostan nyo na yung lahat ng mga ari-arian nyo. Kung maganda yung asawa nyo, ipostan nyo na rin sa akin. At kasi, yung mga magaganda lang ang kinakain ng buaya ko. Yun lang eh. At noong narinig na nila yung sinasabi ko, nahulihin si Butod at ipakain dito sa buaya ko. Sabi ng buaya ko, boss, ayaw namin yan. Mapait ang karne niyan. Yung iba na lang, yung mga asawa na lang mga congressman dyan na mga magaganda, tingnan namin kung kakayanin namin na kainin. Pero si Butod talagang hindi na. Kaya sinasabi ko, kung may magaganda kayong asawa, ipostan nyo na rin para may pagkain itong mga buaya ko rito sa basement. Kung may anak kayong maganda, yan ang pinakamaganda. Para ganado itong mga buaya ko na manglapa ng mga anak ninyo. Bullshit kayo. Tarantado kayo eh. Gagawin natin. Balikan lang po natin yung ating yung intro. Tinawagan ako ng katulong kaninang madaling araw, lumabas daw si Butod sa kanilang kwarto nakasuot ng life jacket or salbabida. Ang gusto raw niya ay mag-dive daw sa dagat. So nagtaka raw yung mga katulong kasi nga wala naman daw dagat doon. Mamalay-malayan daw nila, umakyat sa dining table at nag-dive nga. Nakala niya, dagat. Sa sobrang kalasingan. Wala na sa katinuan. Ganyan yung napapala nung wala nang kung baga, tuyong-tuyo na yung utak ng kahihigop, kalalaklak. Papaano pa maririndahan, papaano pa maimamaniho ng isang bangag itong Pilipinas na kagaya niyan na nandyan na, nakaabang na. Yung missile parehas, pindutan na lang parehas yan. Pahaba ng pieces. Pisi. Meron ba tayong panghaba ng pisi? Walay. Ang mayroon lang ang Pilipino, kayabangan. Pero yung panggira, wala tayo. Kayabangan lang mayroon tayo. Yan, kayabangan nito mga animal na ito. Sige, gira kung gira. Sige nga, daw, tingnan natin. Mga subscriber ko, mag-ready kayo. Pagka namatay itong mga ito, lalo na itong mga politikong kawatan ito, losobin na ninyo yung mga bahay-bahay niyan, kulimbatin nyo na yan, dapat makulimbat. Tiyak kaya mga matay lahat yung mga yan. Basta wag nating payagan yan na makalabas ng bansa. O yan. At
ready ko na rin yung magbabantay dyan sa Intercity dyan sa Bulacan, yung may mga warehouse dyan ng mga bigas. Yan ang akupahan nyo na. Gagawin ko ito para sa inyo, hindi para sa akin. Kasi unang-una sinabi ko na po sa inyo, hindi ako kumakain ng bigas, hindi ako kumakain ng kanin. Ang kinakain ko either bala or kutsilyo. Ganun lang. Yan ang kanina. Sige, gira na. Itong gira. Basta yung kalamansi at saka sili, gawin nyo na. Dahil anumang oras, gigira na ito. At tiyak naman yan, kayo ang maliligtas na mga subscriber ko. Kaya yung mga hindi pa nag-subscribe, okay lang, bahala na kayo. Meron pa nga dyan, nagsabi, mag-unsubscribe na raw sa akin. Di mag-unsubscribe ka. Sino tinakot mo? Ako? Ulol! Ano naman? Sasakit ba ang tagiliran ko? Kung mag-unsubscribe ka, hindi ka sumasakit yung puso ko pagka sinaksak ko. Unsubscribe ba? Ikaw naman pala, mapagbiro ka. Gaga. Anyway. Sa lahat po ng aking mga subscribers, lalo na po itong mga bago nag-subscribe, at masabi ko kung marami po yung mga nagdagdag natin subscriber, okay lang po yun. Kasi po, 50,000 na po tayo. Ngayon, dagdagan nyo pa po ng another 50,000. Dahil pagka nakompleto po natin yung 100,000, sinasabi ko sa inyo, may makikita kayo na talaga namang, nako, yung gagawin ko, sisiguraduhin ko sa inyo, mayayakap ninyo ako, mahahalikan pa ninyo ako sa sobrang tuwa ninyo. Kaya, paabutin ninyo. 100,000, kasi 50,000 na tayo. 100,000 subscriber ko, mayroon na kayong makikita at titiyakin ko sa inyo na mayroon akong gagawin dito sa Pilipinas na sa buong buhay ninyo ay hindi nyo pa nakikita. At yun ang ikatutuwa ninyo na mayayakap ninyo ako, mahahalikan pa ninyo ako. Maraming salamat po.